Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At kapaki-pakinabang ang pagtuturo ng katotohanan sa pagsaway sa kamalian. Nakakita ka ba ng tama sinasaway? Hindi, di ba? Yung mali. Ano pa? Sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Oh. Ano ang ano niyan? Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Mga kapatid, namdamin natin itong mga word na to. May English na dyan, may Bisaya, may Tagalog. Sinabi ng Lord yan. Gagawin natin dapat yan, mga kapatid. Kaming mga pastor nagtuturo, iyan ay disciple. Dinidisciple namin kayo. Kapag mali kayo, ikinurik namin kayo. Matuto kayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Huwag nagkamali ka pa, ikaw pa yung galit. Dapat hindi ganun ang attitude natin. Kapag kinurik ka, ay salamat pastor, kinurik mo ko. Ganun din sa akin, ikurik nyo ako, magpapasalamat ako sa inyo. Marami rin mga kabataan, kinukurik ako pag nagmamali. At akaroon ako ng hindi magandang sa kanila. Tanungin niyo sila. Sorry nagkamali ako. Lahat tayo ay walang perfect. Pero kapag nakita natin ang mali ang isa, kinorek natin, makinig po tayo, amen? Ngayon, eto yung aking mensahe nung nakaraan taon. Ay nakaraan nung 2023 January. Dapat ito ang gagawin natin. Pakibasa ng sabay-sabay. Follow the maintenance schedule. Follow the maintenance schedule. Susundin natin dapat yan. Bakit? Kasi merong inilaan ng Diyos para sa atin, para mapabuti tayo. Babasahin natin. Doon sa utos kay Moses. Sa Exodus chapter 20 verse 8-11, New Living Translation. Tignan niyo verse 8. Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. Yan ang sabi. You have 6 days each week for your ordinary work. Napakaganda. Binigyan tayo ng Diyos para magtrabaho ng 6 na araw. But the 7th day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. Yun daw, ikapitong araw, yung Sunday, yung Sabbath day, yung linggo, yung pagsasamba natin, yan daw ay a day of rest dedicated to the Lord to the Lord your God. Hindi mo yan ibibigay yung Sabbath day kung kani-kanino. Hello? Didiinan natin yan. Hindi nyo dapat yung ginagamit para sa inyong sarili. Nakikinig pa tayo mga kapatid? Amen. Ang sabi niya, on that day, no one in your household may do any work. Hindi tayo pwedeng magrason sa Panginoon pag tayo harap sa Kanya. Lord, wala akong pagkain, magtatrabaho ako. Lord, walang pangangailangan yung aking anak, magtatrabaho ako. Lord, birthday ng pinsan ko, imbitado ako. Pupunta ako doon. Nakikita nyo? Ipinagpapalit natin yung Sabbath day sa mga bagay pa sa pangsarili natin. Anong sabi dyan? This include your sons and daughter, your male and female servant, your livestock, and any foreigner living among you. Verse 11. For in 6 days the Lord made the heavens, the earth, the sea, and everything in them. But on the 7th day, He rested. Ang linaw. Ang Lord nga nagpahinga. Hello? Nagtrabaho ang Lord ng 6 na araw, pero anong sabi? Nagpahinga siya. Why?
That is why the Lord blessed the Sabbath day and set it apart as holy. So tayo, ito dapat ang tinitignan natin na yung Sabado, set it apart as holy. Kapag tayo ay dumalo ng linggo, hindi ito kawalan sa atin. Blessing ito sa atin. Hello? Akala nyo di ba? Ay, sayang, overtime eh. Sayang, kikita ko. Ay, sayang, may lechon eh. Hello? Alam nyo mga kapatid, kaya ako tinuturo sa inyo to. Yung ating salvation, relasyon natin ito sa Diyos. Relational. Dapat, binibigyan natin ng mas mataas na pagpapahalaga ang linggo. Tignan nyo, that is why the Lord blessed the Sabbath day and set it apart as holy. Kapag nandito ka sa pananambahan ng araw ng linggo, i-bless ka ng Lord. Amen? Hindi kawalan ito mga kapatid. Tagalogin na naman natin. Alalahanin niyo ang araw ng pamamahinga at panatiling itong banal. 6 na araw kang magtatrabaho at gagawa ng lahat ng inyong gawain. 6 na araw. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Niyang alila mong lalaki o babae, niyang inyong hayop, niyang mga taga-ibang bayan na nasa lugar na nasasakupan mo. Baka sasabihin nyo, panahon pa ni Moses yan, Pastor. Panahon po yan ni Moses, pero basahin nyo po yan hanggang sa henerasyon, sabi ng Lord. Yung utos na yan. So tayo bilang mga Kristiyano, susundin natin itong sinasabi ng Panginoon. Pagkat 6 na araw na ginawa ng Panginoon ang mga langit, ang lupa, ang dagat, at lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga siya sa ikapitong araw. Kaya pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawang banal. Tingnan nyo, ginawang banal. Tapos tayo hindi natin dadaluan yung Sunday. Gusto mong pagpalain ka ng Lord, hindi ka dadalo. Sasakit lang ang ngipin mo, hindi ka na mag-aatin ng linggo. Sinasabi ko lagi sa inyo, ako kapag nakakatayo pa ako sa kama, magtatrabaho ako para sa Lord. Pero kung ako hindi na makatayo, pasensya Lord, doon lang ako mag-worship sa kama. Nakukuha natin yung ating mensahe ngayong umaga. Follow the maintenance schedule. Yan. Okay, dito na tayo. Dito na tayo. Mga kapatid, itong itinuturo ko sa inyo ay napakahalaga nito. Tulad ng mga estudyante, pag Monday, excited na sila. Linggo pa nga lang, nire-ready na yung bag nila, yung gamit nila, yung damit nila, yung sapatos nila. Excited na sila pumasok pag Monday, di ba po? Mga estudyante, tama ba? Wala bang estudyante dyan? Walang mga estudyante? Ganon din sa mga nagtatrabaho, yung mga namamasukan, mga empleyado. Lunes pa lang ng umaga ay excited na at ready na lahat. Pati baon, lahat nire-ready na para sa pagpasok nila. Yung iba pa nga mga namamasukan, ayaw malate. Yung mga namamasukan dyan, ayaw ba ninyo malate sa inyong mga pinapasukan? Ngumingiti si ma'am eh. Hindi kayo dahil late, ayaw nyo malate? Ayaw ninyo. Pero kung aanin natin si Lord, nalilate tayo sa araw ng Sabat. Eh, sabi dyan, is set apart and make it holy. Pero tayo, hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. Church, pagdating ng Sunday,
I-prioritize agad natin ang Sunday. Ilagay natin sa isipan na Sabado pa lang ng gabi, excited na tayong dumalo. Alam niyo na ako sa Manila, bago lang akong mananampalataya. Excited ako ng Sunday, lalo na pag Sabado. Kasi Sunday na bukas, magre-rest na ako. Hindi pa ako pastor, hindi rin ako leader. Nakaupo na katulad nyo, pero tuwang-tuwa ako, masayang-masaya ako. When you do our worship service to God right, the next is right. Amen? So, ito yung mga kapatid. Ito yung tingnan nyo ha. Sabi, basahin nga natin. Lakasan natin. Kuya, ha? Ate, ano yung sumunod? Alam niyo mga kapatid, kaya nilagay kong pahinga ka muna, hindi ibig sabihin, huwag kang dadalo. Magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. At kapag alam mo masarap magpahinga sa bahay, di ba? Tama? Masarap kayo magpahinga. Mauupo kang gano'n, tatas mo yung dalawang paa mo, manunod ka ng TV, tapos naka-wifi, basketball, NBA, palakpak. Ang sarap kayo mag-rest sa bahay. Nagpapahinga ka, nare-relax ka, diba? Ang ganda. Pero alam nyo ba kung saan ang pinakamagandang lugar para tayo ay ma-rest, ma-relax? Pag-araw ng Sunday, sa church. Dahil i-bless ka ng Lord. Alam nyo, gusto ko, kahit ako, alam nyo, may edad na ako. Salamat, meron tayong mas matanda sa atin. 63 na ako, pero marami na rin akong nararamdaman. Lagi akong nag-aano sa Lord. Lord, marami akong nararamdaman, pero ikaw pa rin yung aking dakilang manggagamot. Bigyan mo pa ako ng lakas, Lord, para magamit ko yung buhay ko. Yan. Kaya ginagawa ko siya ng paraan, nag-exercise, nagle-less na rin ako ng carb, dahil mataas ang sugar. So, nagle-less ako ng carb. And then, kukuha kami. Meron akong binili para ma-monitor yung sugar. Pero ang aking BP, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Yung BP ko mula nung ako siguro sinilang hanggang ngayon, sa totoo, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako na-high blood. Hindi nag-low blood. Laging normal. Sa totoo lang, laging normal yung BP ko. Kaya lagi akong kumakain ng mga taba. Hindi sa gusto kong ma-high blood, hindi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. So mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, magpahinga ka muna, kapatid. Huwag sa bahay, Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay nagre-rest, nagpapahinga, nagre-relax, sa presence ng Lord, nakakaipon tayo ng lakas sa ating katawan. Yan yung nakaupo kayo dyan, nakukondisyon ang inyong mga katawan. Hindi nyo ba yan nakikita? Pag kayo nakaupo dyan, nare-relax kayo, maliban na lang na nagwawali ako rito, nagsisermon ako rito, pero ang takbo ng isip nyo nasa labas, total, hindi ka mare-relax. Pagod ang isip mo. Ay, yung sampay ko baka umulan. Ay, teka. Parang hindi maganda sermon ngayon Sana namasada na lang ako. Pag gano'n na tinatakbo ng isip mo, hindi ka marirelax. Pero kapag gusto mong ma-relax, ituon mo sa Lord, ibigay mo sa Lord, makinig kang maigi sa mensahe para sa atin ito. Amen? Amen. Ano ang marirelax sa'yo? Ano makukondisyon sa'yo? Body, mind, and spirit. Amen? Amen. Ang Sabat ay hindi suggestion at option. Ang Sabat ay command. Ito ay utos ng Diyos sa tao. Hello? Tignan nyo dyan, sabi dyan, Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man.
Yun yung trabaho. Yun yung gawain natin. Keep His commandments, for this is the whole duty of men. Balikan natin ang ating teksto. Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. Yan. Asan ba yung mga estudyante? Taas bang kamay mga estudyante? Kanina wala sumasagot. Yan, dami pala. Ito, isa, dalawa. Ang dami. Ito pa. Estudyante ko ito eh. Kumusta ang inyong mga pag-aaral, mga estudyante? Andiyan si ma'am. Kapag sinabi ng ma'am o si teacher na gagawa ka ng assignment, di ba ginagawa ninyo? Sagot! Kapag sinabi ni teacher, gagawa kayo ng assignment, ginagawa nyo? Hindi. Ginagawa nyo? Bakit? So kung anong sinabi ni teacher o ng professor, agad-agad sinusunod ninyo at tinatandaan at hindi kinakalimutan. Mga mag-aaral, kung gaano nyo pinapahalagaan ang inyong pag-aaral, mas bigyan nyo ng pagpapahalaga ang araw ng Sabat. Iwala kayo. Nung nagtatrabaho ako bilang security guard sa isang malaking subdivision sa Metro Manila, sa San Juan City at Green Hills, yun. Ando nakatila sila President Era, ang daming mayaman doon, sila Drilon, ang daming artista. Doon ako nagtatrabaho bilang security guard. At yung binabantayan kong residence, yung boss ko ay siya yung may-ari ng Octo Art Spell. Mayaman na mayaman. Octo Art Spell nung araw, di ba, sikat na sikat ang pelikula. Ang kanyang mga artista, sila Philip Salvador, sila Rudy Fernandez, sila Ogie Alcacid, sila Pitoy, Lorna Tolentino, basta yung mga magagaling na artista, Jesse Zaragoza. At yung mga nakikita ko yan pag pupunta doon sa pinagbabantayan kong bahay. Nagkakataon naman dahil bago ako pumasok sa trabahong yan, pinag-pray ko sa Lord, Lord, sana yung mapapasukan kong trabaho malapit lang sa bahay. Kasi noon nakatira ako sa San Juan. Sana malapit lang. At sana mayroon akong day off. Ang gwardiya walang day off. Yung pinasukan ko. 3 shift kami, 8 hours. Para malaman nyo. 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. Ay walang day off. Dahil mabuti ang Lord, kinausap ko yung mga kasabayan kong dalawa na ka-ship ko. Brad, kasi may ginagawa ko sa church. Kung okay lang sa inyo, halimbawa yung isa, di ba, 6 to 2. Ako naman, 2 to 10 ng gabi. Nasabi ko sa kanya, Brad, bukas ng umaga, huwag kang pumasok, ako ang papasok. 16 hours ako. Pero sa susunod na araw, ikaw naman, para maka-day off ako at maka-attend ako ng gawain. Pumayag. Di abang nagpe-pray ako yung Sunday para ngalanganin sa akin. Pray ako ng pray. May bagong pasok. Alam niyo bang ginawa ng bagong pasok? Brad, sa Sunday, mag-isimba ka pero Sabado, pasukan mo lagi. Dalawa tayo magpalitan. Tignan nyo, wala kami day off pero nakaka-day off ako ng Sunday kasi nga meron simba. Dahil desire ng puso kong magsimba, nilagay ng Lord, yung taong yun. So walang hadlang. Alam niyo mga kapatid, kapag gusto ninyo si Lord tikilos, para sa Kanya yun Pero kung ayaw ninyo na magsimba, walang magagawa. Mahalin natin yung gawain ni Lord. Amen mga kapatid? Amen. Lalo natin bigyan ng pagpapahalaga. Bakit ba itong Sabat na to ay ibinigay sa atin ng Lord? Tignan natin to. Sabbath day is designed by God because by certain reason and purpose. Merong reason at purpose yan, layunin. Why? God has established the day of rest, a time of physical, emotional, and spiritual refreshment for His people.
Itong Sabat day, itong pagsisimba natin, nare-refresh tayo mga kapatid. Tingnan niyo ako, kahit may nararamdaman ako pag ako'y nakatayo na nagpipreach sa inyo, di ba dati, sakit ng lalamunan ko. Kahit ngayon, masakit pa rin, pero tuloy pa rin. Mamaya ko na ito mararamdaman pagkatapos. Pero abang nagkaano ko sa inyo, inaayos ni Lord yung boses ko. Hindi hadlang. Kasi yan o, sabi niya, God established the day of rest as a time of physical, emotional, and spiritual refreshment of His people. Mga kapatid, makinig po tayong maigi. Ang mga sasakyan, kinakailangan may maintenance. Sino yung mga may sasakyan? Kahit mapa-motor, kahit mapa-4 wheels, mapa-3 wheels, o anumang wheels dyan, nangangailangan to ng maintenance, tama? Para may replacement. Ang taong may sakit, sino dito yung nagme-maintenance? Yung mga gamot? 1, 2, 3. Okay. Ako meron akong maintenance. Kaya nga lang, vitamin B, vitamin C. Yung maintenance ko, hindi siya gamot, kundi vitamin. So, ang taong may sakit dapat may maintenance upang may panlaban sa umaataking karamdaman. Ngayon, kung ang sasakyan ay nangangailangan ng owner's manual, makinig po tayo ha, kung ang sasakyan ay nangangailangan ng owner's manual to define maintenance, ganon din ang tao dapat may, kung meron kang manual sa iyong sasakyan, ano ang dapat ang tao? Meron may? Bible. Para sa kanyang sariling manual. Ayon sa pag-aaral, eto na, makinig tayo mabuti ha. Ayon sa pag-aaral, according to study, without rest or without day off, even once, anong mangyayari? Anong mangyayari kapag hindi ka nag-day off? Health is affected. Hindi ka nagpapahinga eh. Ako po, maaapekto ng iyong kalusugan. Kung kayo'y workaholic, nagkakaroon kayo ng high blood pressure. Yung trabaho ng trabaho. Premature heart attack. Ang mga ibang nagtatrabaho minsan, meron ba rito sa inyo? Dinadala ang trabaho sa bahay, halos hindi na nagpapahinga. Meron, di ba? Teacher, di ba? Dinadala. Hindi na nagpapahinga. Ang ating katawan ay nangangailangan din ng pahinga. Ang makina nga, mga kapatid, ng sasakyan, pinapahinga. Mga makina sa factory, pinapahinga. Tao pa kaya? Kaya kapatid, we need a break. We need rest. Sabi mo sa katabi mo ulit, pahinga ka muna. Yan. Kung hindi mo bibigyan ng oras ang iyong katawan para makapagpahinga, ang katawan mo mismo ang magpapahinga. Kung hindi mo binigyan ng oras ang iyong katawan para magpahinga o para makapagpahinga, ang katawan mo mismo ang magpapahinga. Kapag araw ng linggo, ano ang sinasabi ng Diyos sa atin? Ilaan mo ang araw ng Panginoon mong Diyos, hindi araw sa batya. Araw ng pananambahan, araw para pumunta ka sa simbahan at hindi sa plantsahan. O araw ng batya, ibig sabihin naglalaba ka kasi kadalasan yan eh. Rason yan ng mga bagong mananampalataya. Bakit wala ka hapon eh? Chat mo, text mo, wala ka hapon. Pastor, naglaba ako. Hindi natuyo, pastor. Kung gusto mo, may paraan. Plansyahin mo kaagad ng plansyahin hanggang sa matuyo. Pero huwag ka naman maglalaba ng Sabado ng gabi. Hindi talaga matutuyo. Rason mo lang yun kasi hindi mo mahal si Lord. Tama ba, mga kapatid? Araw para pumunta ka sa simbahan, hindi sa pasyalan o kainan. Araw para pumunta ka sa simbahan at hindi sa araw ng kaperahan.
naghahanap buhay. Kaya nga mga kapatid, let's define Sabbath. Sabbath means day of rest. Yan, nagre-rest. Hindi ba kayo nagre-rest? Nakaupo, buti nga kayo, nakaupo eh. Sige kayo, kaya ako pumunta rito sa all dito. Mas natutuwa ako kung ako nakikinig sa inyo. Bawal. Amen! Praise God! Natutuwa ako kasi nare-rest ako. At napapalakas ako sa inyong mga sinasabi. Nakukuha natin mga kapatid? Hindi man nga pumunta ito para magtrabaho. Hindi man tayo nagtatrabaho eh. Nakaupo nga lang tayo, di ba? Nare-relax pa tayo. Ano pa ang ibig sabihin ng Sabbath? Means to cease or to stop doing things. Sabbath means restful day. Why? Bakit sinabing restful day ang Sabbath? Because this is God's antidote para hindi tayo ma-burn out. Ang Sabbath ay lunas para hindi tayo ma-burn out. Hindi tayo mapagod. Hindi tayo manghina. O ito biblical ito ha, babasahin natin sa Bible. Biblical ito mga kapatid. Basahin natin 1, 2, 3. Then Jesus said, the Sabbath. ulit natin. Then Jesus said to them, Sabbath, okay, gusto niyo Tagalog para mas naiintindihan natin? Sinabi rin Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga, Sabat po yan, para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Hello? Ginagawa natin baliktad eh, yung sinasabi ng Lord eh. Gusto natin kunin lahat eh. Tingnan nyo, sinabi ni rin Jesus, itinakdang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya huwag natin gagamitin yung Sunday. Hello? Sasabi, ang bihira naman si Pastor. Paano na lang yung Sunday? Puro na lang sa Lord. Bakit may sinabi ba ako sa inyong the whole day kayo magsimba? Ang ating bang simba ilang oras? Kung nagsimula tayo ng 9:30 at maaga tayo natapos, 11:30 tapos, pero kapag ganda-gandang preaching, inaabot ng 12 o'clock. Lalo na ngayon, tatagal tayo kasi meron tayong communion. Itinakdang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hello? Kaya nga sabi ng teksto natin, that is why the Lord blessed the Sabbath day and set it apart as holy. Kaya nga bless eh. Di ba pag nag-i-invite ka kapatid, God, baka gusto mong pumunta sa church, gusto mong sumama sa akin, o punta ka sa Sunday. Tapos, ano ba meron? Basta pumunta ka, i-bless ka ng Lord, di ba ganon? Or mag-i-invite ka, come and be blessed. Kasi nga, i-bless talaga ng Lord ang araw ng Sabat. O ito na. Why we need Sabat? Bakit ba kailangan natin ng Sabat? This is a time to reevaluate what are we doing. Yan yun. A time to reevaluate our life. We need time for our God, special moment with our God. Special moment. Ano ba? We need time for our family. Sama natin yung buong sambahayan. A special moment with our family. Saya nakasama natin yung ating pamilya. Last, we need time for yourself. Kailangan din natin sa sarili. Every human being need a special moment for yourself. How important is Sabbath? With a special moment with God. What do you do on Sabbath? Anong ginagawa natin pag linggo? Use the day to rest your body. If you don't take time to rest your body will make time to rest itself. Yun yung sinabi ko kanina. Pag hindi kayo nagbigay
sa sarili nyo para magpahinga. Ang katawan nyo mismo magpapahinga. Either in the hospital or with a cold or flu, our best required is rest. Number 2, how important is Sabbath with a special moment with God? Use the day to recharge your emotion. Yan. What things recharge you emotionally? You need quietness. Kaya nga minsan sinasabihan ko ngayon ating mga worship team na kapag Sunday, huwag na masyadong nagtutugtog ng practice dito Mag-relax yung mga tao dyan, mag-muni-muni. Huwag na silang mag-ingay-ingay dito. Kaya lang, sabi nila, kulang pa kami sa practice, pastor. Pagbibigyan natin, huwag na tayo stricto masyado dyan. Need quality time. Ano pa? Use the day to refocus your spirit. You need to refocus your spirit. The Bible call this worship. Ang sarap kayo mag-worship sa Lord. Kayo ba, pag nag-worship kayo, nadadama nyo ba yung presensya ng Lord? Dapat madama ninyo. Hindi naman ito nakukuha sa napapahiyak ka, pero kung ikaw ay nag-worship, nararamdaman ang presensya ng Lord, naluluha ka, praise God. Pag si Robinson. Masarap mag-worship sa Lord, mga kapatid. Nag-water ka na sa loob. Okay? Ay, nawala. Ano lang? Yan, worship brings things into perspective. Conclusion, matukommunion po tayo. Conclusion na. Pakibasa po, 1, 2, 3, God is more. God is more interested in your obedience than your attendance. Alam niyo bakit interesado sa Lord sa obedience? Kasi nga, hindi naman ikaw ay lagi o regular ka nga umaatin na sinasabi ko. Nakatingin ka kay pastor, tuwa-tuwa ka. Pero malayo naman ang isip mo, hindi rin kay pastor. Masabi mo, ganda ng sermon ni pastor. Anong title? Hindi alam. Mas maganda yung interesado ang Lord sa ating pagsunod. Ano pa? The secret of Christian life is obedience. Puro obedience ang ituturo ko sa inyo. The greatest test of life is obedience to God. The true form of worship is obedience to God. Puro obedience po yan. Napakahalaga po kasi ng pagsunod natin sa Panginoon. Kahit pa sabi ko nga, magsimba ka na ng magsimba, magbasa ka na lang ng magbasa ng Bible, mag-pray ka na mag-pray, pero hindi mo pa rin sinusunod si Lord, hindi mo sinusunod ang kanyang mga utos sa'yo, hindi rin ka magmamature, hindi ka rin maguglo. Kaya nga napakahalaga ng pagsunod, mga kapatid. Si pastor na nga lang, hindi na nagsasabi sa inyo, sumunod tayo sa Panginoon. Hindi ko naman sinabi, sumunod kayo kay pastor. Wag, sa Lord kayo sumunod. Huwag kayo tumingin sa akin. Nakakamali si pastor. Pero, kailangan ng prayer ninyo ni pastor. Pag-pray nyo kami. Kayong pag nakita si pastor natin, pag-pray nyo, Lord, tulungan mo si pastor. Palakasin mo si pastor. Kung ginagawa nyo yan sa pastor nyo, pagpapalain kayo ng Panginoon. Kaya ang ginagawa namin, mag-pray, Lord, i-bless mo po ang aking mga, o ang iyong mga tupa. I-bless nyo sila, Panginoon. Ito, pakibasa na lang ito Sinabi ko na ito. Nakaraang linggo. Pakibasa po to. Ito, number 5. Pakibasa. 1, 2, 3. Hindi na natin kailangan ng napakaraming sermon
ang kailangan natin, obedience. Sumunod tayo sa Panginoon. Amen? Follow the maintenance schedule. Ito ulit. Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. Last verse bago tayo dumako sa ating communion. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos dahil ito ang buong tungkulin ng tao. Tumayo po tayong lahat. Nawa yung mensaheng ito ay ilagay natin sa ating puso't isipan, mga kapatid. Napagdating po ng Sunday, bigyan nyo ng mataas na pagpapahalaga. Huwag kayong matakot. Hindi kayo mawawalan, kundi the more na nagbibigay kayo ng time sa Lord, hindi nakakalimot ang Diyos sa atin. Ibi-bless tayo ng Lord. Thank you. Sabi nga po ni David, bata pa ako at ngayon matanda na. Wala akong nakita